Pamilya, balita'y sumasalamin. Tinig ng bayan, katotohanan ay dadalisayin. Magandang araw, Emilian. Ako si Elijah Beatriz. At ako naman si Jillian Kabutahe. At ito ang mga balitang hatid natin sa inyo. Ito ang Teknotinig Balita. Labor Export Policy ng Pilipinas, kaunlaran ng pagkakandena sa dependensya. Mula vlogging hanggang protesta, paano binago ng internet ang Pilipinas? Tradisyon at modernisasyon, pagsasama ng mga kabayang filosofiya sa edukasyon. Pamilya at pananampalataya, susi sa kasayahan ng mga Pilipino. Abangan ang mga detalye sa ulat ni Zoe Bonto. Sa patuloy na pag-asa ng Pilipinas sa Labor Export Policy o LEP, nananatiling usapin kung ito ay tunay na sagot sa kahirapan o isang patuloy na pagkakadena sa dayuhang ekonomiya. Ayon sa pananaliksik ni David Michael M. San Juan, ang LEP ay nabubunga ng malaking kita para sa bansa. Ngunit lumilikha rin na matagalang epekto sa lokal na ekonomiya at mga manggagawang Pilipino. Ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers o OFWs ay nagiging pangunahing sandigan ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng remittances. Gayunpaman, ito rin ay nagpapalakas ng labor migration na maaaring maging resulta sa brain drain at kakulangan sa profesional sa bansa. Ang patuloy na pag-asa sa LEP ay nagpapahiwatig ng kakulangan sa napapatiling pagpapaunlad ng lokal na trabaho. Habang patuloy na tinatamasa ng bansa ang benepisyo ng OFW remittances, nananatiling hamon kung paano mapapabuti ang mga kondisyon ng mga manggagawa nang hindi umaasa lamang sa overseas employment. Ang masusing pagsusuri sa patakarang ito ay maaari maging susi sa mas balansing ekonomiya na hindi nakasalalay sa pangingibang bansa ng mga Pilipino. Ako si Zoe Bonto, nagbabalita para sa Teknotin. Salamat, Zoe. Tunghayan natin ang balita ni Kenneth Andres. Nasabing binago ng internet ang komunikasyon at nagbigay kapangyarihan sa mamamayan at nagbukas ng espasyo para sa demokratikong talakayan sa kabila ng limitadong akses. Naging kasangkapan ito ng mga kilosang masa at grassroots movements sa pagpapalaganap ng impormasyon at pag-oorganisa ng protesta. Hindi lang mga aktivista ang nakinabang, ginamit din ng pamahalaan ng internet sa e-governance upang palakasin ang pakikipag-ugnayan sa gobyerno. Bukod pa rito, binago rin ang pampublikong espasyo, pinalakas ang komunikasyon at pinalawak ang demokratikong pakikilahok lalo na sa Pilipinas. Ginamit ng mga lokal na kilusan at NGOs ang social media para magpakalat ng impormasyon at mag-organisa ng protesta bilang social networking capital of the world. Sa kabila ng e-governance, nananatili ang hamon sa transparency, access at korupsyon habang sentro pa rin ng protesta ang cybercrime law dahil sa censorship at kalayaan sa pamamahayag. Andito si Nicole mula sa Yums 2 Makajos para ating makapanayam. Nakaka-apekto ang social media sa mga protesta sa Pilipinas dahil nagpapalaganap ito ng mga impormasyon, pag-oorganisa ng mga kilos protesta at pagbabahagi ng suporta. Pero maaari din ito maging dahilan ng pagpapalaganap ng maling impormasyon at maging dahilan ng pagkalito at pagkawatak-watak. Sa huli, nananatiling mahalagang kasangkapan ng internet sa aktivismo at demokrasya. Ngunit patuloy itong hinahamon ng digital divide, disinformation at online harassment. Kenneth Andres ng Teknotinig nag-uulat. Salamat, Kenneth. Magbabalik ang Teknotinig matapos ang maikling paalala. Pre, gusto na thesis mo? Humingi nga ng malalim bro, parang love life ko lang. Bakit? Kasi yung mga girlfriends ko, iniwan ako, parang siya lang. Huwag kang mag-alala. Sa mga Pilipinong pananaliksik, teamwork ang susi. Kung iniwan ka ng groupmates mo, maghanap ka ng iba o ipaglaban mo. Research is life, pero huwag maging martir. Tama! Natuklasan ng pag-aaral na ayoko na. Pre, tapos ka na research mo? Hindi ko alam paano tatapusin. Parang buhay ko, walang closure. Sa mga Pilipino pananaliksik, hindi pwedeng cliffhanger. Balikan ang objectives mo, summarize ang findings, at siguraduhin may matibay na konklusyon kasi kung hindi,
Baka research panel po pa mismo magsabi sa'yo ng, ano na? Muli kayong nagbabalik sa Tekno TV. Narito si Jeric Ivan para mag-ulat. Jeric? Isang paglalahad tungkol sa isang pagbabago sa edukasyon sa Pilipinas batay sa makabayang filosofiya ay inilahad ni Bernardo Noceda Cepeda. Sinabi niya na ang kasulukuyang sistema ng edukasyon ay may mga koneksyon sa kolonyalismo at kailangang baguhin ayon sa mga pangangailangan ng bayan. Ibinigay niya ang kahalagahan ng isang edukasyong makabayan na magpapaangat sa kaalaman ng mga mamamayan at lalaman ng kabutihan para sa lahat. Sa kabilang banda, sinasabi ni Cepeda na dapat ang mga mag-aaral ay magkaroon ng mas malalim na kaalaman sa kanilang sariling kasaysayan at kultura. Bukod pa rito, hinihimok niya ang lahat ng mamamayan na maging aktibong kalahok sa proseso ng edukasyon upang makamit ang tunay na kaunlaran. Ang mga pagtutok na ito ay naglalayong itaguyod ang pagmamahal sa bayan at paggalang sa sariling lahi sa pamamagitan ng makabayang edukasyon. Ang mga ideya at salin tungkol sa makabayang edukasyon ay isang hakbang patungo sa mas malikhain at malayang sistema ng edukasyon na umuunlad para sa bawat Pilipino. Jeric Ivan, nagbabalita. Salamat, Jeric. Pakinggan natin ang balita mula kay Johan Labrador. Isang pag-aaral ang sinagawa sa De La Salle University noong 2008 na nagsuri ng mga pananaw ng mga pamilyang Pilipino patungkol sa kasiyahan na nararamdaman sa kabila ng kahirapan at suliranin. Ayon sa kanila, mahalagang manatiling masiyahin upang makayanan ang mga hamon ng buhay sapagkat ang positibong pananaw ay nakakatulong upang mapanatili ang sigla at determinasyon sa kabila ng mga pagsubok. Ayon sa Action Life Outlook Index, pangalawa ang Pilipinas sa pinakamasayang bansa sa Asia noong 2007 at ika-38 sa mundo noong 2008 ayon sa World Value Survey. Iniulat din ng NSCB na pamilya, kalusugan at relihiyon ang pangunahing pinagmulan ng kasiyahan ng mga Pilipino. Mayroong ilang aspeto ang natuklasang malalaking bahagi ng kanilang kasiyahan, kabilang ang matibay na ugnayan ng pamilya, pagkakaroon ng mabuting kalusugan at simpleng kasiyahan sa pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng mabibigat na dalahin ng mga Pilipino tungkol sa trabaho, tunay na nanatili silang masaya sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanilang ginagawa. Narito si Binibining Rosamay de los Santos mula sa Senior High School Department ng EAC Cavite. Paano ninyo napapanatili ang kasiyahan sa kabila ng mga pagsubok na inyong nararanasan? Na sa palagay ko, madalas akong nag-iisip ng mga good memories. So if na-challenge ako sa isang situation, I try to think yung mga past good memories ko. Tiyak na ang kasiyahan ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa samahan, pag-asa at pananampalataya. Ako si John Labrador ng Tekno Tinig, nagbabalita. Salamat, Johan. Pakinggan naman natin ang showbiz balita mula kay Sheka Rial. Karen Davila inakusahan ng plagiarismo. Ika-11 ng Agosto, naikwento ng manunulat na si Angela Stuart Santiago ang pangungopya umano'y ni Karen Davila ng ilang bahagi ng kanyang libro nang walang kredito. Ginamit umano'y ni Karen sa kanyang dokumentaryo na Laban ni Cory ang ilang parte ng libro ni Angela. Nahimagsikan sa EDSA, walang himala. Wala pang pahayag ang panig ni Karen Davila ukol sa pag-akusa na ito. Abangan natin ang mga susunod na impormasyon. Soto, humingi ng paumanhin sa Kennedy family. Ika-13 ng Nobyembre, humingi ng tawad si dating Senate President Vicente Soto III sa pamilya Kennedy dahil sa umano'y pangungopya nito ng talumpati ng dating US Senator na si Robert F. Kennedy. Makikita sa mensahe na pinadala ni Kerry Kennedy ang pag-akusa niya sa naturang senator ng plagiarismo. Nagamitin umano'y nito ang 1,966 Day of Affirmation speech ng kanyang ama, Robert F. Kennedy. If it upsets the Kennedy family, then I'm sorry, ani ni Soto. Ako si Sheka Rial, nag-uulat. Maraming salamat, Sheka. Muli, ako si Jillian Kabutay. At ako naman si Elijah Beatriz. Magandang araw. Sa
Sa pagmamadali, may ilan na nakakalimutan ang tamang paraan. Pakitawag na si Joseph Ariola. Alam mo bang isang mabigat na paglabag ito? Hindi lang ito basta pangongopya. Ito ay pandaraya. Ang plagiarismo ay may seryosong epekto, kaya sa bawat gawain akademiko, piliin nating maging tapat at responsable.